Annyeonghaseyo, magandang araw po sa inyo lahat. So ngayon, sagutan naman po natin itong mga EPS topic related na mga questions dito sa Book 1, Chapter 2. So simulan po natin sa reading part. So sa questions 1 and 2, yung instruction po nila is 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. So 다음 meaning po niyan is next. Neyong, meaning naman po nito is content. Yung kwa, meaning po niyan pwedeng and, pwedeng with. So, depende po sa context ng sentence. 관계 있는. So, 관계 있는, ibig sabihin po niyan is related. Sa Tagalog, may kinalaman. 그림. So, 그림, meaning po niyan is drawing or picture. And then, 고르십시오, meaning po niyan is please select or please choose. So, Tagalogin po natin. Yung sabi po dyan is piliin yung picture na may kinalaman sa content na susunod, na kasunod. So, yun po yung ibig niyang sabihin. So, please select the drawing or picture that is related with the content, with the next content. So, yun po yung sabi niya. So, piliin lang natin dito sa mga option na nandito, sa mga picture, kung alin dyan yung may kinalaman dito. So, yung sabi dyan, number 1, 우산입니다. 우산입니다. So, ano ba yung 우산? So, this is a basic vocabulary. So, for sure, masasagutan mo na to. So, syempre, ang tamang sagot dyan is number 4, 우산. 우산 means umbrella or payong sa Tagalog. So, number 1 kasi is 창문, window. So, mali po yan. Number 2 naman is 의자. 의자, chair. So, mali din po yan. Number 3 naman is kudu. So, mali din po yan. So, number 4 is the correct answer, umbrella, 우산. So, 우산입니다. It is an umbrella. Next, dito naman tayo sa number 2. Ang sabi, 연필입니다. 연필입니다. So, alin ba yung 연필 dyan? So, 연필 meaning pencil. So, sabi niya, it is a pencil. So, correct answer is number 3, lapis. Number 1 is hawi, scissors. So, hindi naman yan, kaya mali yan. Number 2 is kal, yung cutter. So, mali din po yan. And then number 4 is check, libro, book. Kaya mali din po yan. So make sure na kung hindi mo alam yung mga vocabulary na isinulat ko, paki-take note and paki-memorize na rin. So number 3 naman po tayo. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? So 다음, meaning po niyan is next, kasunod or following. Tano. Tano meaning po is word. Meron pong wa. Again, pwede po yung and, pwede rin with. Depende sa context ng sentence. 관계 있는. So, ibig sabihin, may kinalaman. Sa English, related. So, sama mo na yung 것은. 관계 있는 것은 무엇입니까? So, muot is what? No? So sabi, ano daw yung may kinalaman sa kasunod na salita? So yun yung meaning niya in Tagalog. So ano kaya yung may kinalaman sa word na ito? Kabang. Kabang. So ano ba yan? Nara ba yan? Ano ba yung Nara? Nara means country. Bansa. So, bansa ba yung kabang? Number 2, mulgon. So, mulgon meaning object.
Number 3, Jiangsu. Jiangsu naman, meaning po niyan is place, lugar. Umshik. Umshik naman po, meaning pagkain or food. So kung alam mo yung meaning ng kabang, madali lang po itong sagutan. So, kabang is actually bag, no? So, very common vocabulary, bag. So, syempre, ang may kinalaman dyan is yung number 2. Kasi kabang is an object. So, hindi naman siya bansa, hindi naman siya lugar, hindi rin naman siya pagkain. Kaya X po yan, mga yan. Correct answer is number 2. Next, number 4 naman po tayo. So, yung instruction niya is 다음 중 밑줄 친 부분이 맞는 문장을 고르십시오. So, 다음 중, so meaning among sa mga sumusunod, among the following, 밑줄 친 부분. So, ibig sabihin, yung mga naka-underline. No? Underline, 맞는 문장을 고르십시오. So, 맞는, ibig sabihin po niyan is correct, tama. Munjang, meaning naman po niyan is sentence. Meron lang pong object particle. And then, gurusipsyo, again, please select or please choose. So, ang sabi lang po dyan is piliin daw yung tamang sentence among sa mga sumusunod na naka-underline. No? So, number 1. Sabi sa number 1, 지갑은 없어요. 지갑은 없어요. So, tama po ba ito? So, yung naka-underline is yung nun, yung topic particle niya. So, nun is a topic marking particle. So, mali po yung gamit niya. No? So, hindi po pwede tayong maglagay ng nun, topic particle, kapag nag-i-end sa consonant, yung noun natin. So, dapat ang nakalagay dyan para maging tama yan is un. Un. So, mali po itong number 1. So, dapat 지갑은 없어요. 지갑은 없어요. Ibig sabihin, wala daw siyang wallet. I don't have a wallet. Next, number 3. Dito muna tayo, number 3. Sabi, 동생과 운전기사예요. 동생과 운전기사예요. So, 동생 is younger brother. Merong nakadikit sa kanya na ga. Yun yung naka-underline. So, mali din po iyan kasi hindi po tayo magdidikit ng ga kapag yung last letter ng noun is a consonant. So, dapat po is E, subject particle. So, dapat 동생이 운전기사예요. So, mali din po iyan. So, meaning po ng sentence na ito is yung younger sibling niya daw is a driver. A younger sibling is a driver. Next, dito tayo sa number 4. 열쇠은 책상 위에 있어요. So, yung naka-underline is un. Again, topic marking particle. So, again, mali din po ito. Kasi hindi po tayo naglalagay ng un kapag yung noun po natin is nag-end sa vowel. So, dapat po ang nakalagay dito is nun para maging tama itong sentence na ito. So, 열쇠는 책상 위에 있어요. So, translate natin. Ibig sabihin po nito is yung susi daw, 열쇠 meaning susi, key, is nasa itaas ng desk. 책상 is desk. No? So, yung susi daw ay nasa taas ng desk. So, mali din po iyan. So, mali po yung gamit ng particle dyan sa tatlo. So, tingnan natin itong number 2. Obviously, ito po yung sagot na hinahanap natin kasi siya na lang yung natitira. Sabi niya, 달력이 아니에요. 달력이 아니에요. So, 달력, meaning po niyan is calendar. So, yung naka-underline is yung E. So, E is a subject marking particle. So, tama, E yung ginamit kasi yung last letter ng noun natin is a consonant na K. So, tama po ang paggamit dito ng particle. Kaya ito po yung tamang sagot. So, ibig sabihin lang po niyan, since meron siyang karuntong na aniyeyo, is not, am not, or are not po kasi ang meaning niya. So, ibig sabihin,
It is not a calendar or this is not a calendar. So yun po yung meaning ng number 2. So again, correct answer is number 2. So dito naman po tayo sa number 5. So 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. So translate natin. So 다음 meaning next. 글 meaning po niyan is article or passage. So ito yon, yung long paragraph na ito, yung babasahin natin, yun yung 글. Meron lang object particle. And then ikta. Ikta po meaning to read. Merong conjunction na gu meaning and. Nagdudugtong sa dalawang verbs or adjectives or even sentences. Neyong gwa. So neyong meaning po ulit niyan is content. Merong gwa. So yung gwa meaning po niyan is with sa sentence na ito. So 같은 것을. So 같은 것을 meaning po niyan is same or parehas. Katulad, no? And then 고르십시오 meaning please select or please choose. Piliin. So sabi, basahin daw yung kasunod na passage or article at piliin yung katulad sa content. So, babasahin lang po natin ito and then pipiliin natin sa choices kung alin yung katulad dito sa babasahin natin. So, basahin po natin and i-translate para mag-expand yung ating vocabulary. So, sabi, 중고 거래 플랫폼을 이용하면 생필품을 싸게 구할 수 있습니다. So, translate po natin. So, in first sentence, sabi, Junggo, meaning po kasi ng Junggo is second hand. Second hand. Yung kore, meaning po niyan, pwedeng trading, pwedeng transaction. And then platform. So platform sa English. No, katunog lang din. So ibig sabihin po nito is second hand trading platform. So merong object particle. Iyong hada naman po, meaning po niyan is to use, no? Gamitin. Merong myon, so yung myon, meaning po niyan is if. Kung sa Tagalog. Sengpilpum, meaning po nito is yung mga daily necessities. Daily necessities. So daily necessities, merong object particle, and then sage. So sage, ibig sabihin lang po niyan is mura, cheap. And then kuhal su 있습니다. So yung verb po natin dito is kuhada. So kuhada, meaning po kasi ng kuhada is pwedeng to obtain. Pwede rin pong to find. And then meron pong grammar na el su 있습니다. El su 있습니다, meaning po niyan is can sa English. Pwedeng kaya or pwede sa Tagalog. So Tagalogin natin yung unang sentence. So sabi dyan, kung gagamit ka daw ng second-hand trading platform, pwede ka daw makahanap o maka-obtain ng mga murang daily necessities na mga gamit. So yun yung ibig niyang sabihin. So daily necessities na mga product o gamit. Next, basahin natin yung pangalawang sentence. 생활용품뿐만 아니라 가전제품, 가구에 이르기까지 다양한 물건을 살 수 있습니다. So again, 생활용품. So 생활용품, meaning po niyan is yung mga products na ginagamit pang araw-araw. So daily products. Merong punman anira.
So kunman anira, kung tatagalugin niyo po yan, ibig sabihin yan is hindi lang. No? Hindi lang. Sa English, not only. So sabi dyan, since kadikit nung daily products, sabi dyan, not only daily products or hindi lang yung mga produktong ginagamit sa pang-araw-araw, yung pwede mo daw makita doon sa second-hand trading platform. Kajon Jepum. So Kajon Jepum, meaning po niyan is yung mga electronic products, yung mga electronic equipment. Kagwe, 이르기까지 다양한 물건을 살 수 있습니다. So, ibig sabihin po nito is kagu. So, kagu meaning po niyan is furniture. Etong 이르기까지, para hindi po kayo mahirapan, ibig sabihin lang po niyan is hanggang sa. No? Hanggang sa. Ibig sabihin may wide range ng option. So, hanggang sa or up to 다양한 물건. 다양한 물건 naman po, ibig sabihin po niyan is various products or various objects. So ibig sabihin maraming pwedeng pagpilian. And then, yung verb po natin dito is sada. Sada, ibig sabihin to buy, bumili. Merong else 있습니다. Again, meaning po niyan is can, kaya, or pwede sa Tagalog. So again, Tagalogin po natin. Sabi niya, hindi lang mga daily products, yung pwede daw mabili doon, pwede rin daw makabili ng iba't ibang klaseng o maraming klaseng mga products hanggang sa furniture or mga electronic equipments, o mga electronics. Next, third sentence, sabi, 사용하지 않은 새 물건을 파는 경우도 있습니다. So sabi dyan, 사용하다. So 사용하다 meaning po niyan is to use, gamitin. Pero merong G-anta. So G-anta. So G-anta, pag dinikit niyo po yan sa mga verbs, ibig sabihin po niyan is not or do not. So ibig sabihin po nito in Tagalog is hindi pa nagagamit, no? So hindi pa nagagamit, ibig sabihin bago pa. So ito yung sabi kasunod. Se bulgon. So ibig sabihin bagong mga product or bagong mga bagay. Merong object particle and then pada. So yung verb po natin dyan is palda, meaning to sell, no? Palda. Meron lang din 경우. 경우 meaning po niyan is mga cases, situation, mga ganon, case. Merong do, also, ibig sabihin, or to, and then 있습니다, ibig sabihin meron, to have. So meron din daw mga case na nagbebenta ng mga bagong products na hindi pa nagagamit. So yun po yung ibig niyang sabihin. Next, last sentence, sabi, 플랫폼을 통해 물건을 사고 팔 때는 주로 같은 지역에 사는 사람들 사이에서 직거래로 이루어진다. So, platform. Platform, ibig sabihin po niyan is platform. Merong object particle and then tunge. Tunge, ibig sabihin po is through. Sa Tagalog, sa pamamagitan. Mulgonul, so mulgon is object or mga bagay. Sagu palte. So sagu pa, ibig sabihin po niyan is buy and sell. No? Buy and sell. Merong lte, so when, kapag sa Tagalog. So, Tagalogin natin. So, kapag nagba-buy and sell down ng mga products through the platform or sa pamamagitan ng platform, juro. Juro meaning usually, 같은 지역. So, 같은 지역 meaning po niyan is
Kateng, ibig sabihin same, pareho. And then giyok, meaning po nito is region or area. Meron lang pong location particle. Sa sanin saramdil, so ibig sabihin yung mga taong nakatira sa parehong region. So sanin saram, mga taong nakatira sa parehong region. Sai eso. So sai eso, ibig sabihin po niyan is sa pagitan. So between. No? Between or sa pagitan. Jik kore. So jik kore, ibig sabihin po niyan is direct transaction. Ro, ibig sabihin by or through sa pamamagitan in Tagalog. Irowo jimnida. Irowo jimnida, ibig sabihin po niyan is to be done or consist. No? Yun po yung mga meaning niya. So Tagalogin ulit natin. So sabi, kapag nagba-buy and sell ng mga products, objects, or through the web, through the platform, kadalasan daw, binubuo ito or ginagawa ito as direct transaction sa pagitan between nung mga taong nakatira sa parehong region. So yun po yung ibig niyang sabihin. So paki-take note po ng mga vocabulary na hindi nyo pa po alam dyan and make sure na i-memorize. And then, buburahin po muna natin para ma-compare natin doon sa mga choices. So kung gustong balikan, balikan nyo lang po dito sa video. So ngayon, eto na. So check natin yung number 1 kung tama yan. So sabi sa number 1, 중고 거래 플랫폼으로 새 물건을 구입할 수 있습니다. So 구입하다, meaning po niyan is to purchase. Purchase. And then merong else 있습니다. Again, pwedeng ibig sabihin niyan can, kaya, or pwede sa Tagalog. So sabi diyan, pwede ka daw maka-purchase or makabili ng mga bagong products or object sa pamamagitan, yung uro, ibig sabihin buy, or sa pamamagitan ng second-hand trading platform. So tama po ba yan? So actually ito po yung sagot na hinahanap natin kasi ito po yung may same doon sa content na binasa natin. So kung hahanapin nyo, ito po siya. 새 물건을 파는 경우도 있습니다. Ibig sabihin, meron pong mga case na nagbebenta ng mga bagong products or object na hindi pa nagagamit. Yun po yung sabi dyan. So tama po itong number 1. So yan po yung sagot dito sa number 5. So tingnan pa rin natin itong 2 to 5. So, tingnan po natin itong 2 to 4 kung bakit sila naging mali. So basahin natin number 2. 중고 거래 플랫폼에서 비싼 가격에 물건이 거래됩니다. So makakapag-trade ka daw ng mga products or object sa mahal na presyo. So dito sa bisan. Bisan meaning po niyan bisada, ibig sabihin adjective mahal. So dyan pa lang po, kita na natin na mali po iyan. Kasi sa first sentence, ang sabi, sage. Sage. So sage, again, meaning po niyan is cheap. So kabaliktaran po sa sinabi ng number 2. Kaya po siya naging mali. So again, ang sabi po sa number 2, makaka-transact ka daw o makakapag-trade ka daw ng mga products sa presyong mahal, mahal na presyo sa second-hand trading platform. So mali po yan.
Number 3, sabi 물건을 거래할 때 대부분 택배를 이용해서 물건을 받습니다. So sabi dyan, kapag magtatransact ka daw, makikipag-trade ka ng mga gamit, mostly, 대부분 meaning po niyan is mostly. 대부분, mostly. 택배를 이용해서. So gumagamit daw ng 택배. So 택배 is yung delivery, no? Deliver. And then, may heso, so and then 물건을 받습니다. And then saka mo lang daw marireceive yung object or product mo. So mali po yan. Kasi nga ang sabi dito sa last sentence, correct. So ibig sabihin direct transaction sa pagitan ng mga taong nakatira sa parehong region or area. So hindi sila gumagamit ng tekbe. Never nabanggit yung tekbe dyan sa nabasa natin. So mali po yan. So again, direct transaction yon, hindi binideliver. Number 4, sabi, 중고 거래 플랫폼에서 가구와 같은 물건을 구할 수 없습니다. So, yung verb po natin dito is kuhada. Kuhada, meaning po niyan, again, is to obtain or to find. Obtain or find. Merong elsu 없습니다 naman. So, elsu 없습니다, yan po yung kabaliktaran ni elsu 있습니다. So, itong elsu 없습니다, ibig sabihin yan, can't. Hindi pwede o hindi kaya. So, ibig sabihin, hindi ka daw makakakita ng mga katulad na products and yung mga furniture sa second-hand trading platform. So, hindi daw makakakita. Hindi daw makakakita ng mga furniture or yung mga katulad na products. So, mali po yan. So, again, ang sabi po dito, 생활용품만 아니라. So hindi lang daw yung mga daily products yung pwede mong makita. So pwede ka din daw makabili ng mga products na iba-iba hanggang sa furniture at yung mga electronic equipments or electronics. No? So kaya po naging mali yung number 4. Kasi sa word na you can. No? Where in fact, ang sabi, pwede. 살 수 있습니다. So, pwede. So, yan po is mali. So, again, correct answer po dyan is number 1.